Noong gabi ng Enero 27 taong 2015 ay isang nakakapangilabot na pangyayari ang yumanig sa loob ng isang marangyang subdivision sa South Africa. Isang pamilya ang natagpuang pinagtataga at halos malunod sa sarili nilang dugo sa kanilang mismong tahanan. Sa gitna ng karumal-dumal na eksenang ito ay may isang anak na nakaligtas, pero ang kanyang naging reaksyon ay lalo pang nagdagdag ng misteryo sa gabing iyon. Imbis kasi na tumakbo at humingi ng saklolo ay nakuha pa niyang magsindi ng sigarilyo at kalmadong umupo na para bang walang nangyari. Ito ang kasong pag-uusapan natin ngayon, at kung bago ka pa lang dito sa ating channel ay huwag mong kalimutang i-click ang subscribe button at pindutin na rin ang notification bell para lagi kang updated sa mga bago nating kaso na tinatalakay dito. Krimen X-Files. What is Steven? What is your emergency? I need an ambulance. Lots of The ambulance? Yes, please. What's your name, sir? Henry van Breda. Ang lalaking ito ay si Henry van Breda, isang 20 taong gulang at estudyante ng Perth University. Siya ay isa sa mga anak ni Teresa at Martin van Breda. Noong gabi ng Enero 27, taong 2015, habang duguan at sugatan ang kanyang pamilya sa itaas matapos ang malupit na pag-atake gamit ang palakol, ay kalmado lang siyang nakaupo sa kusina ng kanilang bahay sa ibaba. Nagsindi siya ng kanyang unang sigarilyo at tinawagan ang kanyang nobya, pero hindi ito sumasagot. Pagkatapos ng sigarilyo ay nag-google siya ng mga emergency number para makahingi ng agarang tulong medikal para sa kanyang pamilya, kahit na ang numero ng residenteng doktor ay nakadikit lamang sa kanilang ref at ilang hakbang lang mula sa kanya. Ayon kay Henry ay 2 beses siyang nagtangkang tumawag ng tulong, pero hindi daw siya makakonect. Sa huli ay bumagsak siya sa pasilyo at nawalan ng malay. Pagkaraan daw ng 3 oras ay nagkamalay siya at saka tumawag para humingi ng tulong. Habang kausap niya ang emergency dispatcher kinaumagahan ng Enero 27, 2015 ay humingi siya ng maraming ambulansya papunta sa kanila sa isang gated community sa South Africa. Pero sa loob ng 5 mahabang minuto ng halos kalahating oras na emergency call ay puro tungkol lang sa lokasyon ng kanilang bahay ang sinasabi ni Henry. Sobrang kalmado ang kanyang boses at walang bahid ng pagkataranta ang tono niya, kaya napaisip ang dispatcher na baka isang biro lang ang tawag. Wala siyang binanggit na may sumalakay sa kanilang bahay sa kalagitnaan ng gabi at pinagpapatay ang kanyang pamilya gamit ang palakol. Hindi rin niya agad sinabi na baka nakaligtas pa ang nakababatang kapatid nitong si Marley. Ito ang naging opisyal niyang pahayag sa korte, na naging sentro ng nakakagulat at nakakapanghilakbot na 66 na araw ng paglilitis. Doon, siya mismo ang itinurong pumatay sa kanyang 55 taong gulang na ina na si Teresa, sa kanyang 54 na taong gulang na ama na si Martin, at sa kanyang 22 taong gulang na kapatid na si Rudy, pati na rin sa tangkang pagpatay sa 16 na taong gulang na si Marley. Kinabukasan, Enero 27, 2015, isang nakakakilabot na eksena ang bumungad sa mga investigador sa marangyang bahay ng pamilya Van Breda. Sa unang palapag ay tila walang nangyari. Nandoon pa ang isang bag na puno ng pera, isang laptop at larong Monopoly na nakapatong lang sa malaki at mamahaling mesa na yari sa kahoy. Pero pag-akyat nila ay doon sumambulat ang nakakatindig balahibong tanawin. Dumadaloy ang dugo pababa ng hagdanan at nag-iipon sa itaas kung saan nakahundusay ang 2 babae. Sa malapit na silid ay natagpuan naman ang 2 lalaki. At sa pagitan ng mga palapag ay nakabaon pa sa pader ang isang palakol na punong-puno ng dugo. Si Martin, Teresa at Rudy ay idineklarang patay sa mismong lugar ng insidente. Pero ang 16 na taong gulang na si Marley
Kahit may matinding pinsala sa ulo at naputol ang jugular vein, ay pilit na kumakapit sa kanyang buhay. Agad siyang dinala sa ospital kung saan isinailalim siya sa agarang brain surgery at nanatili sa koma ng 1 linggo. At sa kabila ng lahat ay nakaligtas siya. Buong mundo ang naghintay sa kanyang pagmulat para isiwalat ang mga nangyari noong gabing yun. Samantala, ang tanging natirang survivor na si Henry Van Breda ay nagsimulang magkwento sa pulisya. Ayon daw sa kanya ay tahimik lang daw ang gabing iyon. Magkakasama silang nanonood ng pelikula at kumakain ng hapunan. Pagkatapos daw ay umakyat na sila Rudy para matulog pero hindi raw sila dinalaw ng antok kaya nanood muna siya ng palabas sa kanyang laptop. Bandang 3:00 ng madaling araw ay nakarinig daw siya ng kakaibang ingay mula sa kwarto. Sumilip daw siya sa pinto at ayon sa kanya ay nakita niya ang isang lalaking nakaitim, nakasuot ng balaklava at guantes habang inaatake ng palakol ang kanyang kapatid na si Rudy. Agad daw siyang sumigaw ng tulong at mabilis na pumasok ang kanilang ama at tumakbo papunta sa lalaki. Doon na umano hinampas ng palakol ang kanyang ama na si Martin na agad na bumulagta sa sahig habang malakas pang tumatawa at umatake umano ang lalaki na tila tuwang-tuwa sa kanyang ginawa. Pagkatapos ay lumabas daw ito ng kwarto at nagtungo sa pasilyo kung saan narinig ni Henry ang boses ng kanyang inang si Teresa na nag-aalala kung ano ang nangyayari. Doon naman umano inatake ng intruder ang kanyang ina at kapatid na babae. Nang wala nang makakilos sa pamilya ay bumalik daw ang salarin at pinuntirya si Henry na nagkukubli sa banyo. Pinilit daw niyang buuin ang kanyang lakas at lumaban hanggang sa maagaw niya ang dugo ang palakol. Kahit sugatan ay sinabi ni Henry na na-uppercut daw niya ang salarin dahilan para makatakas ito at inapakan pa mismo nito ang mga dugong nagkalat sa sahig. Sa desperadong pagtatangka na pigilan ang umatake ay inihagis ni Henry ang palakol pero hindi niya ito natamaan at bumuon lang ito sa pader. Sa ibaba, nakasama raw ng salarin ang isa pang tao na hindi nakita ni Henry. Narinig lang daw niya itong nagsasalika sa wikang Afrikaans at sabay silang tumakas palabas ng likurang pinto ng kusina papalayo sa dilim ng gabi. Kumalat agad ang balita tungkol sa marahas na pag-atake sa isang mayamang pamilya sa loob pa mismo ng isang bantay saradong komunidad na nagdulot ng pagkagimbal sa buong South Africa. Habang unti-unting bumabangon si Marley mula sa koma, ay umaasa ang lahat na siya ang makakapagsiwalat ng buong pangyayari noong gabing iyon. Ngunit na-diagnose siya na may retrograde amnesia kaya hindi na niya maalala ang nangyari sa insidente. Ang paghahanap ng kasagutan sa pagpaslang sa kanilang pamilya ay mabilis na naging isang malaking usapin sa media. Nang ipalabas sa publiko ang emergency call ni Henry ay agad itong naging laman ng mga balita. Sa kanyang paglalarawan tungkol sa dugo ang pamilya, marami ang nakarinig ng tila pinipigilang tawa sa kanyang garalgal na boses. Nagsimulang manghinala ang lahat na si Henry mismo ang pumatay sa kanyang pamilya. Pero ang ebidensya laban sa kanya ay pawang palatandaan lang dahilan para abutin ng halos 2 taon bago makalikom ang mga investigador ng sapat na basehan para kasuhan siya ng 3 bilang ng pagpatay, 1 bilang ng tangkang pagpatay at 1 bilang ng obstruction of justice. Bago magsimula ang paglilitis ay hiniling ng mga tao na ito ay ma-televise. Kinwestiyon ito ng abogado ni Henry at sinabing baka maimpluwensya ng mga tao at lalo pang mahirapan si Henry na may problema daw sa pag-uusal kapag na-stress na maaaring makaapekto sa kanyang testimonya. Sa huli, matapos ang matinding pagtatalo ay pinayagan ng High Court ang mga kamera at itinakda ang paglilitis sa Abril 4, 2017. Nakawala naman si Henry dahil sa pagpiyansa kapalit ng mahigpit na kondisyon habang parehong panig ay naghahanda para sa paglilitis. Habang papalapit ang petsa ay bumalik sa paaralan si Marley, ang nag-iisang survivor pero pinaiiwas ito sa kanyang kapatid.
Kalaunan ay inanunsyo na hindi siya magpapatotoo sa korte. Habang ang publiko ay kumbinsidong si Henry ang pangunahing suspect, nanatiling misteryo ang motibo. May ilan na nagsabing adik siya sa methamphetamine at isang lalaki na nagpakilalang dealer niya ang tumukoy sa kanya bilang regular na customer, ngunit hindi ito kinumpirma ng pulisya. May iba namang naniniwala na natatakot si Henry na mawalan ng akses sa yaman ng kanilang pamilya, kaya daw niya nagawa ang krimen na iyon. Ipinahayag din ng ibang tao na malalapit sa kanilang pamilya na sila'y mababait at wala silang kaaway, kaya lalong nakakagulat ang ganitong uri ng marahas na pag-atake. Ngunit sa cross-examination, madalas malamig at mapangasar ang boses ni Henry. Nang tanungin kung bakit kahit may dugong mantsa ang kanyang medyas ay wala itong bakas ng yapak, ay diretsahan lang niyang sagot ay kasi hindi ako tumapak sa dugo. Ayon kay Henry ay nawalan daw siya ng malay matapos ang mga pag-atake at ipinunto pa ng kanyang abogado na ang mga sugat niya ay tumutugma sa epilepsy diagnosis na natanggap niya noong nakaraang taon. Isa sa pinakamalaking tanong ay kung bakit niya hinayaang mabuhay ang kanyang kapatid na si Marley kung siya nga ang totoong gumawa ng krimen na iyon. Kung siya ang tunay na umatake, malamang ay sinigurado niyang wala nang matitirang testigo laban sa kanya. Dagdag pa sa mga duda ay walang natagpo ang dayuhang DNA o fingerprint sa pinangyarihan ng krimen, bagay na sumasalungat sa kwento ni Van Breda na mayroong ngang intruder. Sa pagsusuri ng blood splatter ay may mga hindi tugma, tulad ng bakit wala siyang dugo ni Marley sa kanya o kahit sa palakol. Paliwanag ni Henry ay baka daw nakagwantes ang salarin, pero ang palakol ay wala man lang kahit anong bakas ng fingerprint. Habang nagpapatuloy ang kanyang testimonya ay lalong naging magulo at hindi tugma ang kanyang alaala, dahilan para questionin ng prosekusyon kung bakit hindi man lang siya nagtangkang tulungan ang kanyang pamilya. Isa pang mas nakakalito ay bakit palakol ang ginamit ng umano'y salarin, samantalang sa ganitong uri ng krimen ay kadalasan ay may dala silang sariling armas. Kahit pinayagan ang mga kamera sa paglilitis, ay iniutos ng hukom na patayin muna ang mga ito habang pinapakita ang mga litrato ng crime scene. Nabigla ang lahat sa tindi ng karahasan na nakita nila. Ang hagdanan kung saan natagpuan sina Teresa at Marley ay basang-basa ng dugo. Sobrang lapot na halos kulay ube na ito. At nang alisin ang mga katawan ay sinabi ng mga paramedic na dumaloy ang dugo na parang talon. Ang pamilya Van Breda ay nakatira sa Diesels, isang marangyang estate na kilala sa matinding seguridad, kaya't lalong nakapagtataka kung paano nangyari ang ganitong karumal-dumal na pag-atake. Seguridad ang isa sa pinakapinagtutuunan sa korte. Ang mga gated community gaya ng Diesels ay nagbibigay ng matinding pakiramdam ng kaligtasan sa mga residente. Kaya mas malaking tanong kung paano nakapasok ang sinasabing intruder, lalo na't wala silang dalang sariling armas. Ipinunto ng mga prosecutor na ang bahay ng mga Van Breda na nasa gitna ng estate ay hindi karaniwang puntirya ng mga magnanakaw. Dagdag pa nila ay kung talagang pakay nilang magnakaw ay mas malamang na targetin ang mga bahay na malapit sa perimeter. Hindi ito tungkol sa kung posible bang may pumasok at gumawa ng ganitong krimen, pero kung susuriin ang karaniwang break-in, lagi silang may dalang sariling armas. Isa sa mga sinabi ng hukom ay kung talagang nagpakahirap ang mga intruder para makapasok sa estate ay bakit hindi sila nagdala ng kanilang sariling sandata. Pinagdedebatehan din sa korte ang lakas ng seguridad ng estate. Habang pinipilit ng mga prosecutor na walang naitalang breach ng seguridad noong gabing iyon, ay kumapit naman si Henry sa argumento na may intruder na nakalusot sa perimeter ng estate. Bagamat nagtamo si Henry ng maraming sugat, isa sa mga huling testigo sa paglilitis na si Marian Timinsma ang tuluyang nagpatumba sa depensa. Matapos suriing mabuti ang mga sugat ni Henry na nakita mismo sa crime scene kinaumagahan noong Enero 27,
ay napagpasyahan niyang ang mga sugat nito ay pawang mababaw at regular lang, partikular sa dibdib at katawan, na lubos na salungat sa mga nakamamatay na sugat na tinamo ng kanyang sariling pamilya. Sumunod na tumistigo para sa prosekusyon ang forensic pathologist na si Professor Johan Dempers. Ayon sa kanya ay wala namang dahilan kung bakit kakaiba ang paraan ng pag-atake ng umano'y intruder kay Henry kumpara sa iba. At bihira raw na sa isang grupo ng mga biktima, isa lang ang makakaligtas ng halos walang pinsala. Hindi rin kumbinsido si Dempers sa dalawang hiwa sa dibdib ni Henry dahil halos perpektong magkasing haba, magkapareho ang lalim at tuwid na tuwid ang pagkakagawa. Sa huling bahagi naman ng paglilitis ay iniwanan nila si Judge Desai ng mga nakakabagbag na tanong tungkol kay Henry. Bakit hindi niya tinulungan agad ang kanyang pamilya? Bakit siya lang ang nakaligtas na may mababaw na sugat? At bakit siya nanatiling malamig at walang emosyon sa buong paglilitis? Noong Mayo 28, 2018 ay nakatayo lang at walang reaksyon si Henry nang ideklara ni Judge Desai na siya ay guilty sa lahat ng kaso. Sa isang matindi at makapangyarihang pahayag ay tinawag ni Desai ang insidente bilang isang malamig at walang awang pagpatay sa kanyang sariling pamilya. Inakusahan niya si Van Breda na walang pinakitang pagsisisi at halos hindi maipaliwanag na kawalang malasak sa kanyang sariling pamilya. Mabilis at mabigat ang naging hatol. 3 habang buhay na pagkakakulong ang hatol kay Henry para sa pagpatay sa kanyang sariling ama, ina at kapatid na si Rudy. Dinagdagan pa ito ng 15 taon para sa tangkang pagpatay sa kanyang kapatid na si Marley at 1 pang taon para sa obstruction of justice. Habang binabasa naman ang sentensya ay gumuho ang mundo ng kanyang nobya na mula't simula ay buong pusong sumusuporta sa kanya. Hindi na niya napigilang humagulgol sa harap ng lahat at mula sa araw na yun, ayon sa batas ng South Africa, ay tuluyan ang ipinagbawal kay Henry ang pagmamay-ari ng kahit anong uri ng baril. Sinubukan pang ilaban ng kanyang abogado na si Bota ang kaso at umaasang mababago ang desisyon, pero isa-isa ay tuluyang ibinasura ito ng korte at lahat ng ito ay walang apela. Maaari daw siyang isaalang-alang sa parol matapos ang 25 taon, pero malaki ang posibilidad na ang natitirang buhay niya ay mauubos na lang sa malamig at bakal na rehas ng kulungan. At hanggang ngayon, isa pa rin ang bumabagabag sa lahat. Bakit niya ito nagawa sa kanyang sariling pamilya? Ano ang nagtulak sa kanya na gawin ang ganitong kabangisan, lalo na sa kanyang ama at ina? May nagsasabing adiksyon, may nagsasabing pera, pero sa likod ng lahat ay haka-haka lang ang mga ito. At dyan nagtatapos ang pagtalakay natin sa matinding kaso na ito. At gaya ng dati ay kung umabot ka sa dulo ng video na ito, ay i-comment mo naman kung anong oras mo ito napanood at kung saan, para naman alam namin kung saan umabot ang video na ito. Hanggang sa muli at palaging mag-iingat.